Another one. Yeah, boy. Magandang umaga mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Efren Bata Reyes, The Magician Channel. For today's reaction video, ito pag-usapan natin itong match na itong dalawang malulupit na pool masters, no? Walang iba kung hindi si Efren Bata Reyes at itong kalaban niya na Japanese na si Yuiko Akagariyama. Naganap ito noong 2016, ito yung All Japan Championship. Nanalo sa lag si Efren Bata Reyes at siya ang nag-break dito sa rack number 1. So panoorin natin kung makapunto si Reyes dito sa rack number 1. Medyo pangit yung break dito ni Efren Bata Reyes. May pumasok na bola pero nakatago sa likuran ng 6 ball itong cue ball, no? Mukhang mahirapan si Reyes dito at kakailanganin niya pang mag-kick shot, no? Pwedeng 2 rail kick shot para matamaan niya itong uno. Si Efren Bata Reyes ay nasa 62 years old na siya nung panahon makalaban niya dito itong si Yuiko Akagariyama ng Japan. At dito makikita natin nasa quarterfinals na itong dalawa na ito, no? At ang kanilang laban ay 9 balls. Ang kanilang match naman ay race to 9. Yung breaking format nila dito, alternate breaking rule sila para maka-race sila dito sa race 9. Rack number 1, medyo pangit ang break ni Reyes. Pero tingnan natin kung anong gagawin. Mukhang magpupush dito si Reyes, no? Panoorin natin yung discard niya. After ninth lap finish, each player can take a time only this time. Mahusay pa rin yung play safe dito ni Efren Bata Reyes. At dito nga, mapansin natin talagang hindi nagbigay ng kaunting puwang itong si Yukio. Ibinalik niya kay Efren Bata Reyes yung tira, pero napakalupit talaga ni Reyes sa mga cue ball control, kaya ito na play safe niya ulit. Panoorin naman natin si Yukio dito sa kanyang counter safety. Tinamaan ni Yukio yan, pero unfortunately mukhang mas mahusay talaga sa mga play safe si Reyes. At dito na open ang table, wide open na yan. Medyo okay pa rin yung setup nitong table. Kaya tingnan natin kung maka-run out si Reyes dito sa rack number 1. Panoorin natin mga kabilyar. それでは選手の紹介をいたします。Table number 6, Mr. Roland Garcia from Japan. Versus Mr. Yoshihiro Kitatani from JPBA. Sponsored by Awashite and Session. Also, table number 15, Mr. Torsten Homan from Germany. Versus Mr. Masato Yoshioka from JPBA. Sponsored by Flounder and Family Park. Medyo sumablay dyan si Efren Reyes, no? Tumama yung tres na yun doon sa 9 ball, kaya medyo alanganin yung tira na yan sa side pocket. Pero ito, back to table ulit si Yukio. Medyo alanganin din yung ball number 3. Kailangan pa niyang pinahin, no, para matamaan. Pero tingnan natin kung makakuha ng play safe dito si Yukio.
Panoorin natin mga kabilyar. Maganda yung play safe dito ni Yukiyo at naitago niya dito sa likuran ng ball number 5. Pero mukhang sumisipat dito si Efren Reyes, no? At gusto niya yata magkakaroon dito ng kick shot si Reyes dahil doon sa sipat niya na yan, anticipated. Pero tingnan natin kung magawa ng paraan ni Reyes itong kick shot na ito. Suwabing-suwabe at eksakto yung tira na yun ni Efren Bata Reyes, no? Pasok sa side pocket yung kanyang object ball, yung ball number 3, at nakakuha pa siya ng posisyon dito sa 4. Napakahusay talaga ni Efren Reyes sa mga kick shot na yan. Dahil dyan mukhang gumanda lalo itong table para sa kanya, no? So panoorin natin kung ma-run out ni Reyes itong rack number 1. Medyo alanganin ng konti dyan, no? Pero kailangan na pinahin ni Reyes itong 5 at mukhang manageable naman ito sa ating pambato, no? Ayun nga, pumasok yung 5 at ganun pa man, medyo alanganin pa rin yung ball positioning niya dito sa ace. At meron pa rin siyang possible shot dito sa corner pocket, doon sa kaliwa o dito sa kanan. Tingnan natin kung anong diskarte ni Reyes dito, kung makakuha siya ng ball position sa 7. At doon nga sa kaliwa niya pinasok para makakuha ng ball position sa 7. Ito alam na din, sabi niya ng maraming pool masters, no? Dahil sa napakaganda ng set ng table, yung layout niyan, at open table pa rin kay Reyes. Mukhang makaka first blood si Reyes dito sa rack number 1. At ito nga, race to 9 ito at si Reyes ang nasa table ngayon. Konting draw lang ito at backspin. Ito nga, eksakto na sa 9 dito sa side pocket. At pagpasok niyan, 1-0 ang score natin, lamang si Reyes ng 1 puntos. At makita natin dito si Yukiyo naman ang magbe-break sa rack number 2. Medyo masama yung break dyan, no, ni Yukiyo, no? Walang pumasok kaya dry break yan. At dito nga, back to table itong si Efren Reyes. Tingnan natin kung makagawa siya ng paraan dito at maka-steal siya ng rack, no? At dito nga, medyo maganda na itong takbo nung position dito para sa ball number 3. Medyo sumobra ng konti yan, mga kaibigan, mga kabilyay. Kaya na-disappoint yan si Efren Bata Reyes. Pero manageable yung tira na yan. Or magkapag-play safe dito si Efren Reyes. So panoorin natin kung anong diskarte ni Reyes dito sa ball number 3.
Medyo disappointed dyan si Yukiyo at dumikit itong cue ball, no? Dito sa 7. Dito sa 6. At tingnan natin kung makagawa siya ng paraan para matamaan itong 5. So tumago sa likuran ng 6 itong cue ball at mukhang alanganin, no? Yung ball positioning niya dito sa 5. Kaya tingnan natin kung magawa niyang paraan ito ni Yukiyo. Back to table si Efren Reyes at ito nga, last 2 balls siya dito sa rack number 2. Mukhang aabante ulit ng 1 puntos dito si Reyes. At mapansin natin, no, medyo maganda na itong pinapakita ni Reyes na ito sa kanyang tira. Rack number 2 mukhang may bibigay pa rin dito kay Efren Reyes dahil sabi nga ng marami, alam na this. At basic na yung position nitong 9 ball. Pasok yung 9, 2-0 ang score natin dyan. At ang advantage pa rin dito, si Reyes ang magbe-break dito sa rack number 3, no? Dahil alternate breaking rule ang kanilang format. So, dito nga, be-break si Reyes sa rack number 3. Medyo wala pa rin pumasok na bola dyan. At dry break pa rin, no? Kaya back to table ka agad dito si Yukiyo. At meron siyang available shot dito sa ball number 1. Panoorin natin mga kabilyard kung ano yung pwedeng gawin ni Yukiyo dito sa rack number 1. Medyo sinuwerte doon si Yukiyo, no, at na-flock shot niya yung ball number 1. Kumarga, no, nag-karga doon sa 9 kaya pumasok dito sa ilalim sa corner pocket. At kagandahan yan, meron pa siyang available shot dito sa ball number 2. So tingnan natin kung maka-run out si Yukiyo dito sa rack number 3 at makabawi siya ng score. Ang score natin 2-0 lamang sa Efren Reyes.
Medyo alanganin yung posisyon ng cue ball, no? At ito humarang nga dito sa ball number 8. At dito makikita natin mukhang magkikick shot si Ukiyo para dito sa ball number 5. So tingnan natin kung maka-kick shot si Ukiyo dito sa ball number 5. Tinamaan niya, muntik nang pumasok, pero unfortunately hindi pumasok yan dahil dito na open ang table kay Efren Reyes. So dito sa rack number 3 mukhang may pag-asa si Reyes na maka-score ulit, pero tingnan natin kung ma-run out niya ito. Medyo long shot kasi. Panoorin natin mga kabilyard. Medyo manipis yung tira na yun ni Reyes, kaya nag-cliff hanging dito sa corner pocket, no? Dahil dyan, very disappointed si Reyes at ito na open kay Ukiyo itong rack number 3. At medyo maganda na talaga ito, pero tingnan natin kung maka-run out siya dito para maka-score siya dito sa kanilang laban. At dito nga medyo maganda ang posisyon ng 8. At sabi nga na marami alam na this, naihanda ni Reyes yan dahil dun sa pagkakapasok, no? Hindi pagkakapasok ng object ball. Pasok ang 9, 2-1 ang score natin dyan. At si Ukiyo pa rin ang magbe-break dito sa rack number 4. At mukhang talaga sinuwerte doon si Ukiyo dahil na-steal niya yung laban na yon. At ito mukhang maganda pa rin yung break dito ni Ukiyo. May pumasok na bola, no? At dahil dyan naka-open pa rin itong 1 ball sa kanya. Panoorin natin kung maka-break and run siya dito sa rack number 4. Medyo sumablay din doon si Ukiyo, no? At dahil dyan hindi pumasok, at dito medyo alanganin ang ball position dahil nakaharang ng konti itong ball number 7. Pero tingnan natin kung magawa ng paraan ni Efren Reyes na mapina itong 1 dito sa corner pocket. It's a crucial shot, medyo mahirap talaga ito, pero tingnan natin kung magawa ng paraan ito ni Efren Bata Reyes. Nakita ninyo yung mga kaibigan, mga kabilyard, no? Caution first yung ginawa doon ni Efren Reyes para mapina niya itong ball number 1. At dahil dyan nagkaroon siya ng opening dito sa table para naman sa side pocket itong ball number 3. So panoorin natin kung ma-run out ni Reyes itong rack number 4. At dito nga napansin natin maganda na ang layup ng table. Lalong gumanda pa dahil sa pagpasok ng tres na yan. At mukhang alam na this, sabi nga ng marami. Pero tingnan pa rin natin kung ma-run out ni Reyes itong rack number 4.
At dito nga, tulad ng inaasahan, no, makaka-run out si Reyes dito sa rack number 4 na ito dahil napakaganda ng posisyon nitong bola na ito. At dahil doon, napasok yung 7 doon sa side pocket at aiming si Reyes ngayon sa last ball. Pasok yung 9. 3-1 ang score natin dyan mga kabilyard. At si Reyes pa rin ang magbe-break dito sa rack number 5. So tingnan natin kung maka-abante pa ng isang punto si Reyes, kung maka-break and run siya dito sa rack number 5. Panoorin natin mga kabilyard. Medyo alanganin talaga yung posisyon nito nung 4, no? Napakalayo at nakaabante pa dito sa side rail at ang kanyang bola nandoon sa bandang itaas, no? Dikit sa side rail din. Kaya mahirap yung ball position na ito. Tingnan natin kung mabang shot ni Reyes itong 4 or mag-play safe siya. Kick shot ang ginawa doon ni Reyes pero hindi yan umubra at dahil dyan na-open itong table kay Yukiyo Akagariyama at makita natin medyo maganda rin yung layout ng table. So panoorin natin kung ma-run out niya dito sa rack number 5.
Tulad ng inaasahan, napakahusay nung tira na yan ni Kiyoyo. At dahil dyan nasa last 2 balls siya, aiming sa 8 sa side pocket. Konting English lang ito at makaka-posisyon na siya sa 9. Ganun nga ang ginawa, basic shot. At dito mukhang aabante ng 1 punto si Kiyo. Pasok ang 9. 3-2 ang score natin. Si Akagariyama pa rin ang magbe-break dito sa rack number 6. So panoorin natin kung makatabla siya sa score. At dito nga sa break na yan ni Yukiyo, medyo alanganin, no, yung ball positioning niya dito sa 1. May pumasok na isang bola pero masama yung bentahe nitong 1 at mukhang walang maisip na paraan dito si Yukiyo kung hindi mag-play safe or mag-push. So panoorin natin mga kabilyard. At dito nga nag-try ng jump shot itong si Yukiyo at successful naman yung jump shot niya. Dahil dyan, natamaan niya yung 1 at nakakuha pa rin ng magandang ball position, no, itong si Yukiyo dahil nakapag-play safe siya dyan. Pero bad naman yan para kay Reyes. Pero tingnan natin kung mapinan ni Reyes itong ball number 1 sa corner pocket sa kaliwa or mag-play safe siya dito at itago niya itong 1 ball at ilagay niya itong cue ball sa sa likod ng 3 or ng 4. So panoorin natin yan mga kabilyard. Napakahusay ng mga ball positioning dyan ni Efren Reyes, no? At saka yung cueing niya at saka pocketing skills. At dito nga aiming sa 8, pumasok yung 8 doon sa corner pocket. Last ball si Reyes para sa rack number 6, dito sa side pocket naman para sa 9. At dito nga alam natin, sabi nga ng marami, alam na this, no? 4-2 ang score natin, lamang si Reyes ng 2 puntos.
si Reyes pa rin ang advantage break dito sa rack number 7. So panoorin natin kung maka-break and run siya dito sa rack number 7. Medyo alanganin yung ball position na yan, no, dito sa break ni Efren Reyes, kaya alanganin ba rin yung tira niya dito sa ball number 1. Kaya tingnan natin kung mag-kick shot sa Reyes dito or mag-play safe, or pwede rin siya mag-push, no, dahil kakabreak lang yan. At dito tingnan natin kung anong diskarte ni Efren Reyes. Medyo sumablay doon sa tira si Yukio at dito na open kay Reyes itong uno. Napakahusay talaga mag-play safe ni Reyes, no, doon sa push na yun. At dito nga nagka-chance si Reyes para maipasok yung uno at makakuha ng ball position sa 2. So tingnan natin kung may break niya yung mga cluster doon sa itaas at maka-run out siya dito sa rack number 7. So panoorin natin pa rin yan mga kabilyard.
Medyo alanganin itong ball position at saka itong ball number 5. Tingnan natin kung maka-combination dito si Yukiyo sa 9. At yun nga, na-combination niya yung 9 at naibigay dito, no, naka-roam dito sa ball number. At dahil dyan, naipasok ni Yukiyo yung 9. 4-3 ang score natin dyan. At dito nga, si Yukiyo ang mag-break dito sa rack number 8. May dalawang bola kaagad na pumasok at dito nga napansin natin sumunod pa yung 2, pero masama ang ball positioning niya, no, para dito naman sa 1. Maganda ang break niya, nakatatlong bola ang pasok, pero masama ang positioning niya dito sa 1. Tingnan natin kung maka double kick shot, no, at double rail kick shot itong si Yukiyo para matamaan itong 1 or mag jump shot siya. Mukhang magja-jump shot niya siya dahil kinuha niya itong jump cue stick. Tingnan natin kung magawa ng paraan yan ni Yukiyo. Napakahusay ng jump shot na yun ni Yukiyo at naipasok niya yung ball number 1. At dahil dyan, nagkaroon pa rin siya ng tira, no, dito sa next object ball niya, dito sa ball number 4. So mahusay talaga at magaling yung kanyang jump shot na yan. Pero sabi nga ni Efren Reyes, hindi yun stable para sa pagtira, no, dahil nga nagtalbo-talbo yung bola. Pero sina Efren Reyes at iba pang mga matatanda sa billiard, talagang hindi sila nakagisna nila yung pagja-jump shot na yan. Mga new generation billiard player na lang ang nagja-jump shot. Pero yung mga traditional sina Efren Reyes, yan medyo alanganin sila sa mga jump shots. At napakahusay na Reyes sa mga kick shots. Last 3 ball dyan si Yukiyo at mukhang maganda ang table para sa kanya. Panoorin natin kung ma-run out niya ito at tumabla dito sa score nila. Pasok yung 7, last ball dito si Efren Reyes, no, at makikita natin talagang nakatabla si Reyes dito sa kanilang score. 4-all ang score nila at si Reyes naman ang mag-break dito sa rack number 9. So tingnan natin kung makaabante pa ulit si Reyes dito. Race to 9 ito mga kababayan, mga kabilyard, at ang score natin 4-all. So tabla, no, sa 4. Medyo masama itong break ni Reyes, wala na naman pumasok. At disappointed si Reyes dyan. Available lang 1 para dito kay Yukiyo. At wala siyang available shots. Pero tingnan natin kung makapag-play and save siya dito. Panoorin natin mga kabilyard. Iba pa rin talaga yung veterano sa paglagay at pag-play safe, no? Talagang pinahirapan mo dito si Yukiyo dahil walang puwang, no? Halos walang puwang yung ginawa dyan ni Reyes dahil dinikit niya dito sa ball number 7 ay ball number 6. At dahil dyan na-foul si Yukiyo at maling bola yung tinamaan, kaya ball in hand si Efren Reyes, no, dito sa laban nila.
Medyo may cluster doon sa itaas, pero tingnan natin kung ma-run out ni Reyes itong rack number 9. Panoorin natin mga kabilyard. At dito nga, mukhang magkakaroon ng 2 to 9 combination. No? Ang ganda nung naisip na yan ni Efren Bata Reyes. At dito nakabawi si Reyes ng 10 puntos. Tinapos niya na kaagad yan mga kaibigan, mga kabilyard. 5-4. Si Yukiyo naman ang magbe-break dito sa rack number 10. So lamang ng 1 punto si Reyes. Race to 9 yan. Breaking si Yukiyo Akagariyama. Panoorin natin mga kabilyard. Medyo pumasok yung pain ni Reyes doon, no? At dito nga nakakuha si Reyes ng magandang tira. At ito, ball number 4, mahusay pa rin yung pagkakaposisyon. Eksakto pa rin doon sa intended angle. Medyo naka-stretch si Reyes dito, pero tingnan natin kung may papasok nitong 4. Pumasok yung 4 at maganda pa rin ang ball positioning niya dito sa 5. Last 4 ball si Reyes, tingnan natin kung makaran out siya dito sa rack number 10. At dyan nga, tulad sa inaasahan, no, napakahusay pa rin ng
ball positioning nitong si Reyes. Last ball si Reyes dito sa rack number 10. Medyo mukhang alam na this. Sabi nga, mukhang pupuntos na naman si Reyes dito sa rack number 10. Aiming sa 9 sa corner pocket sa kaliwa. At dito nga makikita natin yung kanyang husay, no, sa pocketing at ball positioning. 6-4 ang score natin dyan. Lamang si Reyes. Si Reyes pa rin ang advantage break dito sa rack number 7. Rack number 11. So, panoorin natin kung maka-break and run siya dito. At dito nga, makita natin na ball scratch si Efren Reyes. Dahil dyan, na-foul siya. At ito, ball position para kay Yukio. Ball in hand pa rin. At humahanap siya ng magandang position para sa tres. So, tingnan natin kung magawang paraan nito ni Yukio at maka-run out siya dito sa rack number 11 at maka-score siya, no? Panoorin natin itong discarte ng Yukio dito sa rack number 11. At dito nakakuha ng momentum si Yukio. Last 2 balls siya para sa rack number 11. Mukhang makakahabol siya dito, no, dahil sa position nitong bola at saka ng table. Aiming si Yukio dito sa 8 sa corner pocket sa right side, sa itaas.
At dito kailangan siyang kumuha ng posisyon para sa 9. Mukhang diretso yung itong 8, no? Pero tingnan natin kung makadraw si Ukiyo dito at makakuha ng best position para sa 9. Panoorin natin mga kabilyard. Maganda yung takbo ng cue ball na yan at maganda ang position sa 9. Pasok ang 9, no? 6-5 ang score natin. Nakahabol ng 1 puntos itong si Ukiyo. At dito siya pa rin ang magbe-break sa rack number 12. Tingnan natin kung maka-break and run siya at makatumabla dito sa score nila. Panoorin natin yan mga kabilyard. Mukhang hindi gusto nung dalawa na ito ang posisyon ng uno, no? Talagang nag-trade sila ng play safety. At dito nga, nasa table ngayon si Ukiyo Kaguriyama para dito sa ball number 1. Tingnan natin kung magpe-play safe siya ulit dito sa tira na ito. At dahil dyan, naisipan niyang pinahin, no? Napakalupit ng pina na yun, hindi na tumama doon sa isang object ball. At dahil dyan, nakakuha pa siya ng magandang ball position. So mukhang sinuswerte na at nakakuha na ng momentum dito si Ukiyo. So panoorin natin mga kabilyard. Aiming si Ukiyo sa isang combination sa 8 at doon nga pumasok yung 8 pero masama, no? Yung naging ball position ng 5. Medyo malakas yun. Ine-expect niya lang na pumosisyon dito sa corner pocket sa right side pero sumobra kaya tingnan natin kung anong gagawin dito ni Ukiyo sa tira na ito sa rack number 12. Panoorin natin yan mga kabilyard.
nga, mukhang nakakuha pa rin ng magandang chance dito si Ukiyo. At last 2 balls si Ukiyo. Yun, pumasok yung 7 sa side pocket. Last ball para dito sa ball number 9. Pasok ang 9. Tablo na naman tayo dito mga kabilyad. No? Balikatan ang score nila dito. 6-all ang score natin. Si Reyes naman ang nasa sa break ngayon sa rack number 13. So tingnan natin kung makaabante ulit si Reyes dito sa rack number 13. Ayun, may pumasok ng isang bola doon sa corner. Pero tingnan natin yung available shot niya dito sa ball number 1. Medyo alanganin, no? At nakadikit pa dito sa side rail. Pero tingnan natin kung anong gagawin ni Efren Reyes dyan. Panoorin natin ito mga kabilyard. Maganda sana kung pumasok yung 1 ball na yun sa bank shot ni Reyes, no? Pero nagkalog yun, nag-clip hanging dito sa corner pocket. Dumikit yung cue ball doon sa rail pero mahirap yung position na yan. Tingnan natin kung magawang paraan ito ni Ukiyo. Panoorin natin yan mga kapitbahay. At dahil dyan sa shoot na yan ni Efren Reyes, no, nagkaroon siya ng pag-asa para makaabante ulit dito sa score nila na all 6. Race to na lang ito mga kaibigan. Crucial shot na ito para sa 7. Kumuha pa rin ng magandang anggulo si Reyes para sa 8.
At makikita natin dito nung husay, no, ni Reyes sa queuing at saka ball positioning. Tingnan naman natin sa 8 kung anong gagawin niya dito para makakuha ng ball position. Mukhang magdo-draw shot. At dahil dyan, ayun nga, nag-draw shot, pinatama pa doon sa side pack, sa side rail, no, para lang makakuha at banda dito sa ball number 9. Mukhang alam na this at abante ulit ng isang punto si Reyes, 7-6. Si Yukiyo Akagariaba naman ang magbe-break dito sa rack number 14. So tingnan natin kung makabawi at makatabla ulit si Yukiyo dito sa rack number 14. Panoorin natin mga kabilyard. Maganda yung pagpasok doon sa object ball, no? At dito nga meron siyang available shot dito sa ball number 1. Pasok yung dos kanina. Tingnan natin kung makagawa siya ng posisyon dito sa 3. Mukhang alanganin ang angle ng cue ball. Pero tingnan natin kung magawa ng paraan ito ni Yukiyo Akagariyama. Maganda yung naging tira dyan ni Yukiyo, no? At mukhang malinis yung kanyang pagkakatapos dito sa ball number 6. Ayan na. Ball number 7, maganda yung ball position pa rin. At sabi nga na marami, easy packet na ito at easy shot para sa ball number 8. Konting draw at backspin para umikot ng konti yung bola. At dito nga mukhang tatabla na naman dito si Yukiyo Akagariyama dito sa laban nila ni Efren Reyes. 7-6 ang score pero mukhang aabante ng isa pang puntos. All 7 na tayo mga kaibigan, mga kabilyard, no? So crucial rack na ito. Parehong last 2 racks. Si Reyes ang magbe-break dito sa rack number 15. Race to 9 lang ito mga kaibigan. Balikatan ang laban nila, all 7. At dito sa break ni Reyes, muntik pa siyang may scratch dyan. At ito nga, masama, very dry break. Pero makita natin yung ball positioning niya dito sa 1 para kay Yukiyo, maganda. Pero yung ball number 3, no, nakadikit doon sa 9. So, kailangan niyang i-break yun. So, tingnan natin kung matamaan niya yung 9 na yan sa dalawang bola na ito para makakuha pa siya ng panibagong shot. Panoorin natin yan mga kabilyard.
So kailangan talagang i-break yung cluster ball na yun, pero bumalik ulit, no, at pinahirapan si Reyes dito sa posisyon ng bola, at meron siyang konting harang, no, dito sa ilalim ng cue ball. Pero tingnan natin kung anong gagawin dito ni Reyes. Pwede itong i-combine doon sa corner pocket at pwede rin mag-play safe dito si Reyes. Pero tingnan natin yung diskarte ng ating pambato na si Efren Reyes dito sa tira na ito. Panoorin natin mga kabilyard. Medyo sumablay doon si Yukiyo, no, at dito na-open na itong tres kay Reyes. 7-all ang score natin dito, at si Reyes ang nasa table. Mukhang gagawa ng paraan ni Reyes itong rack number 15. At dito nga naipasok ni Reyes yung 3, at kumuha siya ng magandang posisyon sa 4, pero medyo mahina yung posisyon niya para sa side pocket sana. Pero manageable ito mga kaibigan. Tingnan natin kung maka-position siya doon sa ball number 5. At ganun nga, naipasok ni Reyes yun, ball number 5 sa corner pocket sa itaas. So, maganda na yung layout ng table. Tingnan natin kung ma-run out ni Reyes itong rack number 15. Mahusay yung pagkakatina, pero malakas yung tira doon ni Reyes, no? Kaya ito medyo alanganin ang posisyon ng bola, at napakalayo pa dito sa tira na ito. Mukhang gagamit ng extension itong si Efren Reyes para pinahin niya, no, itong ball number 8. Pero tingnan natin kung magawa niyang paraan ni Reyes ito at maipinan niya dito sa corner pocket. At ganun nga, napinan ni Reyes yan, pero bumalik itong cue ball, no? At nag-bounce lang ito ng konti. Pero long shot pa rin ito mga kaibigan, mga kabilyard. Medyo mahirap pa yan. Pero tingnan natin, manageable ba ito kay Reyes para umabante siya at mauna sa top of the hill. Race to 9 ito, 7-all. Pasok ang 9. 8-7 ang score natin. Nasa hill na si Reyes. At ito si Yukiyo Akagarami ang magbabreak dito sa rack number 16. Medyo pangit yung break na yan, no? Nagkaroon ng cluster sa gitna. At back to table si Reyes dahil dry break itong break ni Yukiyo. Balik sa table si Reyes at meron siyang available shot dito sa 1 ball, pero nakaharang itong 5. Ano bang discarded dito ni Reyes? Kaya panoorin natin yan mga kabilyar.
Medyo masama yung pagkakatira na yun, kaya ito pumunta sa likuran ng 8 ball itong cue ball at walang possible kick, no? Ang hirap ng kick shot nito dahil medyo dikit talaga dito sa 8 at mukhang mahirapan sa tira niya itong si Yukiyo. Tingnan natin kung magawa ng paraan ni Yukiyo ito. Double bounce dito sa kick shot niya. Tingnan natin kung matamaan. Nagdalawang isip dito si Yukiyo at ito mukhang sinipat ulit niya, pero tingnan natin kung matamaan niya itong dos. Panoorin natin mga kabilyard. Medyo masama yung tira na yan, no? Kaya na-foul dyan si Yukiyo at dito ball in hand kay Efren Reyes. May possible combination para dito sa 2-9 sa corner pocket, pero tingnan natin kung kukunin ni Reyes sa combination na yan o magbe-break siya dito sa cluster ball. Kaya tingnan natin mga kabilyard kung anong discarded dito ni Efren Reyes, kung magpe-play safe pa siya, mag-combination or straight. Pero tingnan natin ang discard ni Reyes dito. Panoorin natin yan mga kabilyard. Mukhang may plano siya na itapusin ka agad, no? Pero tingnan natin kung magawa niya yan at maipasok niya sa combination itong 9. Medyo makapal yung combination na yun para sa 9, kaya sumemplang yung 9 doon sa corner pocket, no? Pero ganun pa man, nag-cluster ball yan, so mahirap yung i-clear up yan kapag may mga cluster ball pa. Dapat i-break talaga yan. Available shot ni Yukiyo dito sa 2 at maganda pa rin yung position ng cue ball. Pero tingnan natin kung maka-ball positioning naman siya doon sa 3 at ma-break niya itong 5 sa dikit sa cluster ball sa 9. Kaya panoorin natin yung mga kabilyard. Medyo masama yung ball positioning doon ni Yukiyo, no? At dito nga hindi siya makapaniwala na nagkulang yung sa kanyang tira. At dahil dyan, medyo kailangan pa niyang i-kick shot itong 3 at ma-open kay Efren Reyes itong tira. So napakahirap nitong position na ito at tingnan natin kung anong discard ni Yukiyo Akagarayama dito sa kanyang tira na ito. Kick shot para dito sa 3. Panoorin natin mga kabilyard. Ang score natin 8-7 lamang si Reyes.
sablay yung tira na yun ni Yukiyo, no? At nag-clip hanging doon sa corner pocket yung 3. Medyo alanganin din itong cue ball position dahil nakaharang itong ball number 6, ball number 7, at may kaunting puwang, no? Para tamaan yung 3 doon sa corner pocket. At tingnan natin kung magawang paraan yan ni Efren Reyes. At kailangan din niyang ma-break itong 5, no? Para sa ball positioning niya. Tingnan natin kung anong diskarte dyan ni Efren Reyes. Aiming siya ngayon dito sa ball number 4 at i-break itong 9. Tingnan natin kung matamaan. Medyo malayo, no, yung pagkakatira na yun. Pero may possible shot siya ngayon dito sa side pocket. Tingnan natin kung mag-good shot si Reyes dito at makaposisyon din siya dito sa ball number 6. At yun nga, napakahusay nung kanyang tira na yun. Pumosisyon sa ball number 6. Sabi nga ng marami, alam na this, no? Nasa top of the hill si Reyes pa rin ang nasa table. Meron itong magandang layout, no? At ito nga aiming sa 6. Pasok yung 6 at dito pumosisyon naman ang cue ball para sa 7. So medyo disappointed pa dyan si Reyes dahil intended positioning niya medyo alanganin dahil diretso at mahirap yung kanyang angle. Pero tingnan natin sa Magician kung anong gagawin niya dito para makakuha siya ng ball position sa 8. So panoorin natin yan, mga kabilyard. Pinatakbo na lang ni Reyes yung bola, no, para makakuha na ng ball position dito sa 8, which is very minimal yung kanyang effort doon. At dahil dito nakakuha siya ng magandang tira at pumosisyon itong cue ball para dito sa 9. Ayan, napakalupit ng tira ni Reyes na yan. Last ball si Reyes, last rock para dito sa kanilang match ni Yukiyo Akagariyama ng Japan. Last ball si Reyes, medyo naaalanganin siya sa posisyon. At dito nga, side pocket, papapasukin itong 9. So, last ball si Reyes. Pasok ang 9. Thank you for watching, guys.